Narito na po tayo ngayon sa part 2 ng ating series na pinamagatang Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin. At kung di mo pa napapanood ang part 1 na ito, nako, mabuti pang ihinto mo muna yung panonood nito at i-click yung link sa baba tungkol sa part 1 nito. Hindi mo ito maintindihan kasi kailangan mo talagang panoorin ang part 1. Ngunit kung napanood mo na ang part 1, magaling kaibigan, ipagpatuloy mo lang ang panonood ng part 2 ng ating series ngayon na pinamagatang Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? Bakit maraming born again pastor ay nasa Old Testament pa rin? Kagaya ng sinabi ko sa inyo sa part 1, ang aking opinion dito ay dahil karamihan sa mga pastor ay hindi nila naiintindihan kung ano ang meron sa bagong tipan. Kung ano ang meron sa bagong tipan, yun ang hindi nila naiintindihan. At yun ang pag-aaralan na natin ngayon sa part 2 ngayon. Kaya andito po ako, ang layunin ng pag-aaral na ito ay para tulungan yung mga pastor na gustong magpatulong at tulungan yung ibang pastor na gustong maintindihan kung ano ang meron sa bagong tipan. And I'm humbly asking your focus sa pag-aaral na ito and give our Lord a chance na mapag-aralan natin ngayon kung ano ang meron talaga sa bagong tipan. Let's start. Question uli, how the two covenant works. Yung number 1, inapag-usapan na natin sa part 1. Ngayon, number 2 na tayo is under grace. Again, ano ba meaning ng grace? Ayon sa original translation ng Bible, which is Greek, ang original translation ng grace sa Greek ay charis, means unmerited favor or undeserved kindness. So, ang grace is you receive what you do not deserve. Hindi mo deserving, pero nakamtam mo. Wala kang kahirap-hirap, wala kang ambag, pero nakamtam mo, nakuha mo. Sa madaling salita, para maintindihan ho lalo natin, grace is regalo. Ganun lang kasimple mga kapatid. Ang grace ay regalo. Kaya siya by grace dahil imbis na ikaw ang mag-perform o gumawa ng good works, iba ang gumawa nito sa'yo. Ang grace ay tumanggap ka sa Diyos na hiwalay sa iyong performance. Okay? So karamihan kasi sa mga churches ngayon, tinuturo ang finished work of Christ pero kulang-kulang. Ang binayaran lang daw ni Kristo ay yung ating eternal redemption. Pero yung sanctification, blessings, at healing, ay ikaw ang magpe-perform nun. Almost 600 years tayong nabudol ng ganyan turo which is unbiblical. At yung kaligtasan na binigay ni Kristo, mahinang kaligtasan pa. Dahil pwedeng mawala ang kaligtasan, natanggap mo kay Kristo kung hindi ka nagme-maintain ng performance mo as a Christian. So ano ba yung pagme-maintain ng performance as a Christian? Bigyan ko yan ng halimbawa. Halimbawa, ay naku, dapat lagi kang magbasa ng Bible after mo ma-born again. Ay dapat lagi kang mag-pray at least 6 hours. Ay dapat umating ka ng church. Kundi backslider ka na o nanlalamig ka na. Hindi naman masama ho magbasa ng Bible. Of course, kahit naman tayo, ako nagbabasa ng Bible at nagpipray din naman ako. Pero kung ito yung magiging basihan mo para ipagpatuloy yung ginawa ni Kristo, doon nagkatalo-talo tayo lahat. Ito pa, no? At marami pang pinapagawa ang pastor para hindi masabing nalalayo ka na sa Panginoon at nanlalamig ka na. Tapos tatakutin ka pa na baka nabubura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So napaka-uncertain at hindi kompleto ang gospel na natanggap nating mga born again at minsan dagdag pasanin pa dahil ang daming pinapagawa, ang daming requirements. At hindi mo alam kung sapat na ba ang performance mo para masabing ikaw ay matured Christian. So ipapakita ng Diyos sa pag-aaral na ito, malakas na uri na Kristo ang makikita nyo. Basta mag-focus lang ho tayo at
makakamtam nyo ang tunay na kalayaan mula kay Kristo kapag nalaman nyo na ang complete finished work of Christ. So ito ay kompleto, sobrang biblikal, at makatotohanan. At mapapakanta ka talaga ng Amazing Grace sa dulo ng pag-aaral natin. Amen po ba? Amen. So, simulan ko sa tanong, no? Paano mo makakamit ang finished work of Christ? Okay? Simple lang. Just believe. Wala ka nang gagawin. Just believe. Kaya makakamtan mo lamang ito by faith. At ang sekreto lang sa faith is, huwag kang magduda. Di ba? Kaya nga tinatawag tayo mga believers dahil nabubuhay lang tayo sa pananampalataya. So what is the nature of the finished work of Christ? Okay? What is the nature of the finished work of Christ? Kapag ang verse ay laging kumukonek sa krus ng Kalbaryo. Remember, nung banal na hapunan, nang sinabi ni Kristo ang salitang bagong tipan, ito ay tumutukoy sa kanyang finished work. Sabi sa Mateo 26 to chapter 26 verse 27 to 28 Tagalog, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa verse na yan, nabanggit dyan ang salitang bagong tipan. So ano daw ang bagong tipan? Ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa madaling salita, ang pagbubuo ng kanyang dugo ay simula ng bagong tipan. Okay? At ang puso ng bagong tipan ay ang the finished work of Christ. Ngayon, kung ang kapatawaran ng kasalanan ay isa sa finished work of Christ, ano ba yung complete finished work of Christ? Okay? So, ito po yung ating listahan na 5 tinapos na gawa ni Kristo. Okay? So, isa-isahin nun natin. Number 1, you are eternally saved. Number 2, you are forgiven all of your sins forever. Number 3, you became the righteousness of God. Number 4, you are healed by His stripes. And you are blessed and highly favored ang number 5. So ito na yun mga kapatid, the complete finished work of Christ, and I will show you clear proof na ito ay sobrang biblical. And of course, ang mga verse na ito ay laging nasa New Testament books lang makikita. Dahil remember, nasa New Testament na po tayo. Okay, so number 1, you are eternally saved. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9 Tagalog, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So sa verse din yan, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ang regalo ng kaligtasan ay makakamtam mo na at hindi sa performance mo. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. So imagine, no, kung ang kaligtasan ay nakukuha sa pabaitan o kaya pagiging prayerful o kaya ang pagiging, palasimba o pagiging reliyoso, marami siguro magiging mayabang sa langit. Na-imagine nyo ba yon? Imagine, kapag nasa langit na tayo, malamang pataasan ng ihi yan. Sabihin nila, ako kaya ako naligtas kasi naging mabait akong tao. Mabuti ang ginawa ko sa kapwa ko. At never ako nagtaksil sa asawa ko. Wala ako nakakaaway, kaya ayun, pumasa ako sa standard ng Diyos. Kaya ako nandito. Kaya ang resulta, glory to me. Kaya ako naligtas kasi close kami ni Lord. Malalim ang relasyon ko kumpara sa mga ibang Christians. Nagpipray and fasting ako araw-araw. Tapos palabas ako ng Bible. At kumpleto yung pag-attend ko sa church namin. Katunayan nga, nagmi-ministry na nga ako . Mabuti na lang, ginawa ko yon. Kaya ang resulta, glory to me na naman. Kaya ako nakarating dito sa langit kasi pastor ako . Nagtayo ako ng church at kilalang kilala ako bilang pastor sa lugar namin. Reverend na nga tawag sa akin .
Talagang nagpastor na ako para sigurado. Mabuti na lang nagpastor ako. Kaya ang resulta, glory to me na naman. Kaya malamang, inuulit ko, maraming magyayabang sa langit. Pero mabuti na lang, hindi iyon ang naging paraan ng Diyos. Mabuti na lang, regalo na lang ang kaligtasan. Kaya nga ang ginawa na lang ng Diyos sa bagong tipan ay, sige, libre na lang ang kaligtasan. Maniwala na lang kayo sa tinapos ng aking anak na si Yeso Kristo. Okay na. Ligtas na kayo. Kasi kung hindi ko ililibre ang kaligtasan, baka may mayabang pa sa inyo. Parang ganun yung sinasabi ng verse sa Bible. Parang ganun. So, isa pang verse, no? Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw na ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. As in, nandun yung word na libre. Okay? So di gaya ng nasa Old Testament, ikaw ang gagawa ng kaligtasan mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pero yung pananampalataya kay Kristo, ang pinili mo, libre ka na. Wala nang bayad ang kaligtasan. Alam niyo po, no, ang ma-realize mong libre ang kaligtasan ay isang bara sa lalamunan ng mga ibang pastor na performance-based. Kasi na-impluwensyahan sila ng Old Testament na kailangan may gawin ka, di ba? Para maligtas. Na-impluwensyahan sila ng tinatawag na do our part and God will do the God's part. Di ba? Parang ganun eh. Kumbaga sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero wala po tayong magagawa dahil yan ang sinasabi ng Bible. Sobrang linaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw, na ang kaligtasan po ay regalo at kapag ito ay regalo, wala na ho itong bawian. Amen po ba? Ikaw ba matatawag bang regalo ang isang bagay kung ito ay binabawi bandang huli? Hindi regalo yun. Drama lang yun, di ba? Eh, hindi naman nagdadrama ang Diyos eh. As biblical pa na nasa Bible na libre ang kaligtasan, di ba? So, binasa natin. Ngayon, kung sa tingin mo nawawalan kaligtasan o nabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay, para mo na rin sinabing na kulang ang ginawa ni Kristo para maligtas ka. Eh, may ng finished work of Christ yung natutunan mo. So again, grace is you deserve what you do not deserve. Kahit na hindi ka karapat-dapat, kahit ikaw ang, pinakamarumi o makasalanan sa mata ng lipunan, sa mata ng pamilya mo, sa mata ng kaibigan mo, o maging sa pastor mo, kung mananampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na, Brad. And that is what the Holy Bible says. That is the reason why grace is amazing. Kaya nga may kantang Amazing Grace, di ba? Ikalawang finished work of Christ, that you are forgiven all of your sins forever. So, isa pa sa finished work of Christ na bumabara na naman sa lalamon ng ibang tagapagturo ay yung pinatawad ka ng Diyos forever. Okay? Forever means even your future sins are forgiven. Pasa. Hebrew 9:12 sabi dito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So kapag sinabing minsan lamang, means hindi na mauulit pa. Tama ba ako? So yun yung unang word, diba? Isa-isay natin ha. Sumunod, alin daw yung hindi na mauulit pa? Yung pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito daw ay sapat na. Yung sinasabi yan, di ba? So remember po, sa part 1 natin, ang Old Testament, kapag nagkasala ka under the law, need mong pumatay ng tupa o ng toro, then lalapit ka sa saserdote,
o sa priest. Di ba? Ang gagawin ng priest, papasok siya doon sa dakong kabanal-banalan ng templo at siya ang maghahandog ng offerings mo. Ngayon, sa New Testament, si Kristo na yung priest o saserdote. At siya rin yung iaalay na hayop o yung kordero. At minsan lang daw siya papasok doon. Yan yung sinasabi ng verse, di ba? Tama ba ako? Di gaya nung priest sa Old Testament, yearly. Si Kristo, minsan lang. At ito daw ay sapat na. Okay? Walang expiration na kagaya ng Old Testament. Ito ay eternal na. Okay? Sa Old Testament, ang kapatawaran ay nire-renew yearly, pero kay Kristo, kagaya ng sinabi ko, it is eternal. Sumunod dyan, no? Hindi dugo ng mga kambing at guya daw ang kanyang hinihandog, kundi ang kanyang sariling dugo. Siya na mismo, yung katawan niya mismo, ang hinandog niya sa krus ng Kalbaryo. Para saan daw? Para mapatawad ang kasalanan natin. Yan siya sabi sa verse, di ba? Ngayon, hanggang kailan daw? Okay? Hanggang kailan daw? Sinabi ba dyan na nung nakaraan mo lang? Inuulit ko, sinabi ba dyan na hanggang sa araw na naborn again ka lang? Kagaya ng tinuturo ng mga ibang pastor? Na pagtapos mong tanggapin si Kristo, after nun, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na mag-maintain ng tinapos ni Kristo. Ganun ang turo nila eh. So, hindi. Ang sabi diyan, magpakailanman. Ang linaw-linaw po ng Biblia. We are forgiven forever. Forever means kasama yung future o hindi? Kahit elementary students, masasagot yan na ang forever ay walang katapusan. Di ba? Even our future sins are forgiven kasi walang katapusan nga eh. Even our future sins are forgiven kasi walang katapusan nga eh. Okay? Yan ang bagong kasunduan ng mga Kristiyano. Yan ang kasunduan na dapat sa church, sa mga simbahan na tinuturo. Sa Old Testament, kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos from time to time. Pero sa New Testament, once only in your life. Then, pairalin mo na dito yung faith mo na you are forgiven na. So, dapat mong tanggapin ang katotohanan at paniniwalaan na ikay pinatawad na. Bayad na ang kasalanan mo, binayaran na ni Kristo yon. Wala nang pero-pero. Use your faith. Just believe. Okay? Okay, next verse. Hebreo chapter 10, verse 17 to 18, Tagalog. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, at hindi na kailangan pang ihandog dahil sa kasalanan. So, isa-isay natin, no? Another verse na naman nagpapatunay na we are forgiven forever. Kinalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan mo. Kaya kung hingi ka ng tawad for the second or third time, malamang tanungin ka ng Diyos, ano ba pinagsasabi mo na sorry? Wala na nga akong maalala sa kasalanan mo. Tama, kinalimutan na niya. Ang sabi dyan, no, I remember no more. Kaya kung ikaw ay under grace, never nang na-offend sa'yo ang Diyos. Never na. Meron nga nagsabi sa akin na, alam mo Edwin, sabihin na natin na pinatawad na tayo ng Diyos. Pero ang Diyos ay may emosyon din. Sa isang relasyon, unethical pa rin na hindi ka nagsosorry. Sounds good. Tama yung sinabi niya. Tama yun. Sa tao, pwede yun. Kasi may emotional bond yung relationship sa tao. Diyos yung kausap natin eh. Lalo na't may covenant na kalilimutan na niya ang kasalanan mo. Seryoso ang Diyos doon. Lord, seryoso ka? Hindi ka na na-open? Kinalimutan ko na nga eh. Lord, seryoso ka? Ang kulit mo. Hindi na ho siya na-offend. Kasi pinangako niya na yon.
na I remember no more. Maliwanag sa verse na yan na yung mga kasalanan natin, even our future sins, nilimot na ng Diyos yan. Yan yung sinumpa ni Kristo habang siya'y nakapako sa krus. May kasunduan po ang Diyos. Desisyon niya, kalimutan ang kasalanan mo. Nakipagtipan na nga ang Diyos sa iyo na nilimot na ng Diyos ang kasalanan mo. So bakit pa siya ma-offend sa kasalanan mo? Nagdesisyon na nga siya eh. Eh paano nga Edwin kapag nagkasala ka? Sa Diyos okay na. Pero sa tao naman yung epekto nun. Okay? Halimbawa, ng babae ka, may asawa ka. Ang Diyos di na na-offend dun. Pero kapag nalaman niya ng asawa mo, yung asawa mo ang ma-offend, hindi ang Diyos. At dahil na-offend ng asawa mo, either makakalaboso ka o maging viral ka sa Facebook dahil sa mga hugot niya, di ba? Kaya yung mga nagagawa nating mali, may consequence yan either sa situation o sa tao at hindi na tinanggal yon. Sa Old Testament, oo, kada mali mo, may malas na kasunod. Pero sa Diyos, wala nang parusa doon kapag nasa New Testament ka na. Yung galit ng Diyos sa kasalanan, ibinuntun na niya ang galit na iyon sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya imbes na ikaw ang parusahan ng Diyos, si Jesus ang pinarusahan na niya. Kaya nung namatay si Jesus, kasama niyang nilibing yung galit ng Diyos. Okay? At nung nabuhay na siya maguli, nagkasundo na ang tao at ang Diyos sa pamamagitan niya. So tayo pinatawad na, iniligtas na ni Kristo, kaya never na hong na-o-offend ng Diyos sa mga kapalpakan mo. Amen po ba? Okay, warning ha. Hindi ako nagtuturo na pwede nang umabuso ang kasalanan ha. Remember, usapang relasyon between you and the Lord lang ang pinag-uusapan natin. Inuulit ko po, hindi lisensya ang paggawa ng mali. Ang tipan ng Diyos sa atin, pinatawad niya ng lahat. Pero remember, may kapwa ho tayo. Okay? Kaya kung nandaya ka ng, halimbawa, paglalagin mo sa office na hindi tama ang time clock, late ka. Pero nilagay mo hindi ka late. Ay, sa Diyos, pinatawad niya na yun. Hindi na siya na-offend doon. Pero kapag nahuli ka ng boss mo, malamang magkakamemo ka o maaaring matanggal ka pa sa trabaho kung sobrang higpit ng company nyo. Gets nyo ba? So, ikaw ang ma-offend doon. So again, wala nang naalala ang Diyos sa kasalanan mo, kaya hindi na siya na-offend sa mga nagagawa mong kapalpakan. Pangako niya na yun. Biblical na biblical, I remember no more. Okay? Teka Edwin, pati yung future sins ko, sabi nga dyan, I remember no more. Di ba? No more na. Pag no more, wala nang karugtong. Di ba? Kasi kung hingi ka ng hingi ng tawad, gayang nasa bagong kasunduan ka na, lumalabas na nawawala ang faith mo sa finished work of Christ. At ito, ang sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Diyan siya na-offend. Yung lack of faith mo. Okay? Again, inuulit ko, ang Diyos na-offend, hindi sa nagagawa mong kapalpakan, kundi sa nagagawa mong mali. Kaya nga mas biblical na na-offend ang Diyos sa kawalan mo ng faith kaysa sa nagagawa mong kapalpakan, di ba? Kaya kung gusto mong hindi na ma-offend sa iyo ang Diyos, dito sa bagong tipan, huwag mo nang pagdudahan yung tinapos niya. Just believe that you are forgiven forever. No need to say sorry. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala dyan, bahala kayo. Doon kayo sa kautusan. Araw-araw hingi tawad. Tandaan nyo, kung pinaninindigan nyo ang paniniwalang Old Testament na humingi ng tawad araw-araw, kapag naabutan kayo ng kamatayan at hindi kayo nakahingi ng tawad, malamang sa impyerno pupunta nyo. Kasi Old Testament kapag nagkasala ka at inabutan ka ng kamatayan na hindi ka nakahingi ng tawad sa Diyos, hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Kung Old Testament Christian ka, may possibility ba na maimpyerno ka pa? Pwede. Kasi yun ang pananampalataya mo Hindi doon sa tinapos ni Kristo na ikaw ay pinatawad na forever. You reject the true finished work of Christ.
And if you reject the true finished work of Christ, sisingilin ka ng Diyos ayon sa law. Eh, gusto mo sa law eh. At ito malungkot. At kapag hindi ka nakapasa sa hinihingi ng kautusan, you will go to hell. Sabi sa Revelation chapter 20 na sisingilin sila ayon sa kanilang mga gawa. Kasama ka doon. So this is the reason why you should believe that we are forgiven forever. It is biblical. So there's a danger regarding sa pagdududa mo sa finished work of Christ. Ang Diyos, He never break our will. Kung anong paniniwala mo, yun ang gagawin niya sa'yo. Nasa Numbers yan, chapter 14, verse 28. Basahin nyo na lang. If you reject Christ's gift of forgiveness, kapag nakamatayan nyo yan, diyan kayo hatulan ng Diyos. So there is a danger kung hindi mo paniniwalaan na ikaw ay pinatawad na forever. Delikado yan, kapatid. At saka binanggit din dyan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So ibig sabihin, kung ang future sins natin ay hindi na isama sa napatawad ng Diyos, para mo na rin sinabi na kulang yung ginawa ni Kristo. Kailangan siyang pababain mula dun sa langit, no? At ipako ulit para ihandog sa kasalanan. Hindi. Pero ang sinabi dyan, hindi na kailangan pang maghandog sa kasalanan means bayad na ang lahat ng kasalanan. Pati kasalanan ng mga taong hindi pa nipapanganak sa mundo, bayad na. Pati sa kasalanan ng magiging apo mo at kasalanan pa ng magiging apo mo sa tuhod, binayaran na ni Kristo yon. So ganyan ka-amazing ang grace. Amen po ba? Amen. Next verse, Ephesians chapter 1 verse 7 o Efeso 1:7. Sabi rito, no, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon pinatawad ng ating mga kasalanan, ganong kadakila ang kanyang kagandahang loob. So sa verse na ito, mapapansin nyo dito na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan ay kanyang kagandahang loob. Sa madaling salita, forgiveness is a gift o kagandahang loob o regalo. Diba? Kung ang salvation ay regalo, gayon din ang all of your sins are forgiven ay regalo din. Remember, gift ay walang bawian, matatag at hindi kumukupas. Kaya nga ang kapatawaran na mula kay Kristo sa krus ng Kalbaryo nga isang regalo. Hindi na binabawi. Wala nang, ano mo yun, mga bura-bura sa aklat ng buhay. Next verse. Unang 1, Kapitulo 2, verse 2 o 2. Si Kristo ang handog na kapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Yan ay another verse na naman na napaka-strong ng kapatawaran na ginawa ni Kristo ay forever. Gaya ng sinabi ko kanina, pati kasalanan ng mga taong hindi pa naipapanganak sa mundo, bayad na. Kapag sinabing kasalanan ng lahat ng tao, kasama dito ang mga past, present, future na nabubuhay na tao sa daigdig. Amen po ba? So, ganun ang logic nun, di ba? Kasi sabi dyan, no, kasalanan ng lahat ng tao. Di ba? So, lang namang hindi tao yung mga future generation. Mga ipapanganak na susunod na taon, hindi tao yon. Tao yon. So, kasama yon. Sa maliwanag na kung usapang relasyon Diyos at tao, tunay ngang pinagkasundunan ni Kristo ang tao at ang Diyos na dating magkaaway. Kaya dahil sa ginawa ni Kristo, okay na tayo sa Diyos. Kaya nga sinabi sa Biblia, di ba? Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who live in union with Christ Jesus. There is no condemnation means hindi ka na dapat nag-aalala sa Diyos kapag nagkakamali ka. Hindi ka na paparusahan ng Diyos. Hindi na siya nagagalit sa tuwing nagkakasala ka. Hala, Edwin, sobra ka naman. Yan ang sabi ng Biblia eh. So, ano mas banal pa tayo sa Diyos? Kung naalala nyo, no, kapag nasa Old Testament pa ang faith mo, kapag nagkakasala ka, ang tindi ng condemnation sa iyo ng dyablo. Sasabihin niya, ayan, nagkasala ka na naman, makasalanan ka kasi. Wala ka ng pag-asa magbago. Then, sira na naman ang araw mo.
At yung joy na meron ka, nauuwi sa condemnation and guilty. Stress na stress ang iyong relasyon kay Christ dahil nagkakasala ka na naman eh. Pero kung New Testament ang pananaw mo sa kasalanan, dahil ang pananampalataya mo ay you are forgiven forever, so ano pa maibabato sa ni Satanas? Wala na. Pag sinabi ni Satanas na, wala, makasalanan ko, pinatawad na ako forever. Sabi sa Bible quote the verse. Di ba? Then have faith. Wala na, booking na siya Kaya nga ang teaching na ito ay ayaw na ayaw ng Diablo na mapakinggan ng mga nasa born-again churches ngayon At isang bara sa lalamunan ng ibang pastor ang marinig din ang turo na ito. Hindi ko naman nila lahat, no? Kaya kung mangunguya natin ang turo na ito, makakaranas na po kayo ng tunay na kalayaan kay Kristo. Then blessings, favor, at peaceful life will follow. Amen po ba? Noong una, ganito rin ako, hindi ko rin matanggap tong turo na to. Sa totoo lang noon. Yung nagtuturo pa nga nito dati, binabash ko pa nga sa Facebook Pero bandang huli, na-realize ko na tama pala siya. So, naintindihan ko yung mga nakikinig ngayon na parang makalaglag pa nga itong naririnig nyo sa akin. Okay? Ang poproblemahin na lang natin ay yung relasyon natin sa tao, no? Kaya nga si Pablo, marami siyang pangangaral sa mga sulat niya na kung paano makisama sa mga tao. Sa madaling salita, kailangan nating maging mabuti para abutin yung mga tao. Para sa tao yung kabutihan mo. Kaya mahalaga na pakisama natin ang ating kapwa dahil syempre nasa daigdig pa tayo Mahirap naman mabuhay dito sa earth na maraming nabibwisit sa'yo o maraming mga hanas sa'yo yung tao. Halimbawa, nakapagmura ka. Hindi na magagalit ang Diyos sa'yo doon. Pero yung taong nakarinig ng mura mo, asahan mong i-condemn ka nila. Di ba? So, ganun lang yun. Kaya maganda na siguro na iwasan mo na magmura para payapa ang isip mo at wala namang babash sa'yo. Amen? Kaya hindi po totoo yung sabi-sabi na yung mga nagtuturo ng full grace na kagaya ko. Nagtuturo daw kami na okay lang daw magkasala o kinukonsinti namin na maging halimaw ang isang Kristiyano sa pagkakasala. That's a big lie. Hindi lang po nila naiintindihan. Ikatlong finished work of Christ, you become the righteousness of God. Sabi sa Romans 5:17 NIV, for if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Una, malinaw diyan na ang pagiging matuwid o banal sa harapan ng Diyos ay isa na lamang regalo na mula kay Kristo. Okay? Gusto ko lang i-emphasize dito na yung salitang gift, nagsinasabi dyan, no, ang linaw. Gift means ibinigay ito ng Diyos sa tao para maging matuwid o banal ng libre, walang bayad. Righteousness, holiness, sanctification, they are synonyms. So, yun po yung gusto ko lang i-singit. Okay, kung ang kaligtasan at kapatawaran ay regalo, ganun din ang pangatlo. Ito, ang pagiging banal ay regalo na lang ng Diyos. Hindi na ito pinaghihirapan gaya ng pagsunod sa kautusan. Tama ba narinig natin mga kapatid? Tama narinig mo, Brad. Kaya ang kabanalan ay libre na. Nilibre na tayo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Again, ang pagiging banal ay libre na. Talagang dapat kong ulit-ulitin. Kapag tinanggap mo si Kristo, panampalatayanan mong ikaw ay banal at matuwid. Unlike sa Old Testament, no? Katakot-takot na performance ng good works, prayer and fasting, at paglayo sa paggawa ng masama para masabing ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa Old Testament, kailangan prayerful ka para maging close kayo ni God. Pero ngayon, sa bagong tipan, ang pagiging banal po ay libre na.
dahil ito ay regalo. Ang tanong, paano ito ginawa ni Kristo na maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos Ama? So, paano niya ginawa yon? Sabi rito, sa isa pang verse, Romans chapter 10, verse 4, sabi rito, Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Sabi dyan, Christ is the end of the law. Siya na yung katapusan. Meaning, kay Kristo, natapos na ang walang katapusang performance ng tao para malugod ang Diyos. Si Kristo na ho yung nag-perform. Hindi kaya ng tao eh. Kaya si Kristo nang gumawa. Saan niya ginawa? Sa krus ng Kalbaryo. Doon niya tinuldukan ang kautusan. Kaya nga sinabi niya, di ba, bago siya malagutan ng hininga, it is finished. Di ba? So ano yung finish? Finish na yung kautusan o performance na hinihingi ng Diyos sa tao. Siya na ang gumawa. Kaya nga kung na kay Kristo ka na, hindi mo na dapat inaalala kung paano na malulugod ang Diyos sa'yo. Ibang mga Old Testament Christian, ano bang gagawin ko para malugod ang Diyos? Dapat prayerful ako. Dapat nagfa-fasting din ako. Dapat nag-iikapo ako. Dapat kompleto ang pagsisimba ko. Dapat pag magmi-ministry ako. Dapat tuwing tatayo ako sa pulpito, tanggalin ko sapatos ko. Sabihin ko sa iyo, basura lang yan sa paningin ng Diyos. Sabi sa Isaiah, di ba? Lahat ng mabubuting gawa natin ay basahan lang sa Diyos. As sinabi rin sa Romans chapter 3 verse 21, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaabot o makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, para maabot mo ang kaluwalhatian ng Diyos, si Kristo na lang ang gumawa. At manampalataya ka lang kay Kristo, umangkas ka doon. Inuulit ko, ang tanging mo lang hakbang dito ay maniwala sa tinapos niya sa krus para ikaw ay maging matuwid. Siguro basahin natin ito sa Tagalog, no? Si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya si Kristo ang katapusan ng kautusan. So mula kay Kristo, wala nang performance. Tapos na ang kautusan. Diba? Bakit marami mga born again pastor nagtuturo pa rin ng kautusan ngayon? Ngayon, parang sinasabi sa verse na yan na tigilan nyo na yung performance nyo, basura lang sa Diyos yan. Ako nagagawa niyan para sa inyo. So, sino ang bida? Ikaw ba? Hindi. Yung idol mong pastor ba? Hindi. Si Kristo lang. Amen po ba? Amen. Next verse. Romans chapter 4 verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Dahil sa ano daw? Sa kanyang pananampalataya. Sabi dyan, yung tao daw hindi nagtitiwala sa kanyang performance kundi nananampalataya siya na pinawalang sala na ay itinuring na daw na matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Saan? Sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kaya favorite verse yan ni Martin Luther We are justified by faith. Okay. 2 Corinthians 5:21. Ito maganda itong verse na to. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So sa verse na yan, sinasabi na si Kristo ay banal, tayo ay makasalanan. Nung nakapako si Kristo sa krus, nagpalit si Kristo at ikaw. Si Kristo na banal ay naging makasalanan at ikaw na makasalanan ay naging banal sa mata ng Diyos. Yan yung sinasabi ng verse na yan. So ang tawag po ng iba dito ay divine exchange na sinasabi. Dahil galit po ang Diyos sa kasalanan, imbis na tayo ang magbayad ng galit ng Diyos, sa kanyang bugtong na anak niya, hinampas ang kanyang galit sa kasalanan.
Okay? Imbis na tayo ang parusahan ng Diyos sa ating kasalanan, yung kanyang bugtong na anak niya na lang ang pinarusahan para maging banal tayo. Di ka ba naiiyak niyan na ganyan kakamahal ng Diyos? Ganon kadakila ang ginawa ni Kristo? Ang mga turo sa church ngayon tinuturo lang nung pinako si Jesus sa krus, kulang-kulang pa, tapos tuwing Santa Cena pa. Tapos minsan, tuwing mahal na araw pa. Wala. Hindi na ipaliwanag na maayos. So, ganun kadakilang ginawa ni Kristo. At ang pagiging matuwid mo ay hindi lang sa panahon na tinanggap mo si Kristo. Yung ibang born again pastor, ang turo nila, pinatawad ka na daw at ginawa kang matuwid sa harapan ng Diyos nung ikaw na tinanggap mo si Kristo. Pero after that day onwards, kailangan mo daw i-maintain ang kabanalan mo. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pag-pray and fasting, pag-attend sa church, at iwasang magkasala. Yan po ay hindi totoo. The moment na tinanggap mo si Kristo, from that day onward, you are still forgiven and holy forever. Amen? Basa, doon tayo sa Biblikal. Hebrew 10:10. Sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo yung ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ano sabi diyan? Sa pamamagitan daw ng kalooban niya. Kalooban means decision niya, di ba? Nagdesisyon siya. Ano desisyon niya? Na tayo'y ginawang banal. Ginawang banal, bakit? Anong meron? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. Ayan ang sabi sa verse, di ba? Inalay niya ang kanyang katawan sa krus. Hanggang kailan naman daw? Hanggang kailan daw tayo magiging banal? Tingnan yung dulo, no? Magpakailanman. May katapusan ba ang magpakailanman? Siyempre, wala. Sa madaling salita, ikay ginawang banal forever. Kaya nga kay Kristo, lagi may forever eh. Forever kang ligtas, forever kang pinatawad, at ngayon, forever kang banal. Amen po ba? Oh, saan ka pa? May ambag ka ba dito? Wala. Wala kang ipagmamalaki pagdating mo sa langit. Hindi ang pagiging prayerful mo, pagmiministry mo, at pagtatize mo, ikaw ay naligtas, pinatawad, at ginawang banal. Kundi desisyon at tipan lang ni Kristo yon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Next verse, more evidence, more credibility sa tinuturo natin. 1 Corinthians 1 verse 29 to 31, sabi dyan, no, kahit walang sino mang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Ayan, no? Kasasabi ko lang kanina, no? Na wala tayong ipagmamalaki. Kaya ang sabi sa last verse na yan, ang sino mang nais magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa ng Diyos. So sa verse na yan, anong ginawa ng Panginoon? Sa pamamagitan niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at niligtas. Kaya wala kang ambag dun. Pansinin niyo yung turo na ito, no? Pinag-uusapan natin dito ngayon, si Kristo ang bida, di ba? Di gaya ng tinuturo ng ibang pastor, minsan lagi sila ang bida eh. Ay ako nag-pray and fasting, hallelujah, dahil sa prayer ko, sinagot ng Diyos ang prayer request ni sister na makabili ng lupa't bahay, hallelujah, glory to God. Weh, sino ba talagang na-glorify? Ikaw na nag-prayer and fasting o yung Diyos na sumagot ng dalangin? Kaya nga full grace gospel, kapag pinangaral mo, laging si Kristo ang bida eh. Ito yung tunay na turo na may credibility ka na magsabi ng glory to God or to God be the glory na walang halong plastic. Next verse, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buwat sa Diyos sa pamamagitan daw ng pananampalataya, sabi sa Filipos 3:9.
So sobrang linaw na naman ng verse, no, na hindi performance ang dahilan para ikaw ay turing na matuwid. Oo, sa Old Testament pwede yan kapag sumunod ka sa kautusan, natutuwa ang Diyos sa iyo. Kung babasahin nyo nga yung First King at Second Kings ng Old Testament, laging binabanggit dun yung mga listahan ng mga naging hari ng Israel. Kung ang elected na hari ng Israel ay sumusunod sa kautusan, pinagpapala ang bansang Israel. Ngunit kung isang elected na hari ng Israel ay hindi sumusunod sa kautusan, curse ang nangyayari sa bansang Israel. Napansin niyo ho ba yon ng mga nagbabasa ho ng Bible dito? 'Di ba? Sa First King and Second Kings. Pero hindi na ngayon. Kahit sino ka pa, mapahentil o mapahudyo ka, kapag umangkas ka sa tinapos na gawa ni Kristo, ikaw ay banal na sa mata ng Diyos magpakailanman. Amen po ba? Kaya ang matutunan mo na ang pagiging banal mo ay base sa tinapos lang ng gawa ni Kristo at aangkas ka lang doon, hindi ka magiging judgmental sa ibang tao. Maapektuhan yung pag-uugali mo rito. Titino ang pag-uugali mo. Magiging humble ka. Hindi mo na i-compare ang sarili mo sa iba. Bakit? Pare-pareho lang naman tayong naging banal dahil kay Kristo eh. So ano ipagmamalaki mo? Wala. Ano na iambag mo? Wala. Kaya walang dahilan para i-judge mo ang iyong kapwa na madalas magkasala. Amen po ba, mga pastor? Okay, next po, number 4. You are healed by His stripes. Yan po yung pang-apat na finished work of Christ natin pong pag-aaralan. Pero abangan po natin yan sa part 3 ng series na ito. Atin pong itutuloy ang pag-aaral na ito para sa ika-4 at ika-5 finished work of Christ. Sa ngayon, ito po uli yung listahan ng tinapos na gawa ni Kristo. No? Number 1, you are eternally saved. You are forgiven all of your sins forever. You became the righteousness of God. You are healed by His stripes. And you are blessed and highly favored. So yung number 4 at number 5, i-continue po natin yan sa ating part 3. Sa ngayon, ang big idea po natin ngayon ay ang kaligtasan, kapatawaran at pagiging banal ay libreng kaloob ng Diyos sa mga nananampalataya kay Kristo dito sa Bagong Tipan. So, hinihingi ko na rin po, paki-subscribe naman kapatid ang ating page at paki-hit na rin ang notification bell para ma-notify tayo sa mga videos na ina-upload natin. Paki-like na rin para ma-recommend ni YouTube ang message na ito at maging viral ang gospel of God's grace sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po. See you po sa part 3. God bless you.